So, yan po yung fake news sa asylum. Hindi po humingi ng asylum si Tatay Digong. In fact, ang pinagsisisihan ko, wala ako doon sa Hong Kong. Dahil kung ako'y nasa Hong Kong, hindi ko siya papayagang umuwi hanggang hindi kami nakakasampa ng kaso sa Supreme Court na merong certiorari. Ang nangyari kasi, umuwi, ayan, wala nang panahon para magsampa ng mga kaso. Yung kaso na unang-unang naisampa, 4:27 of that day na siya ay pinigil sa airport. Hanggang 4:30 lang ang pagtanggap ng mga petisyon. Ako po, yung petisyon natin na matagal nang nakahanda, ang problema, nagpalit-palit ng signatory. Akala ko, si Tatay Digong pipirma. So ready na siya. Kaso, may napirmahan na palang ipalit si Tatay Digong, no? So hindi na pa pwede, naghagilap kami, pwede namang maanak. Tapos nagpalit-palit sila kasi nga wala naman sila dun sa area, no? Una si VP Sara, tapos si Kong Pulong, tapos si VP Sara, tapos si Kong Pulong finally. At tinakbo pa namin sa Muntinlupa para kunin ang pirma ni Kong Pulong. Kaya kinabukasan na na-file at syempre nawala ng presidente. Anyway, makikita nyo naman talaga na pinagplanuhan nila ang abduction ni presidente kasi talagang hindi nila pinatagal at sinakay na sa eroplano. Ano bang ibig sabihin ni Inday Sara nung sabi niya na yung nasa Hong Kong na nagpupumilit siya umuwi at ang sabi ni Inday Sara baka ikaw Maninay Aquino. Si Miss Tapia, kilala nila kung sino si Miss Tapia, no? Sabi ni Miss Tapia, hindi raw pa pwedeng maging Ninoy Aquino ang presidente dahil wala naman daw maraming pinapatay si Ninoy Aquino. Nako, Sos Mario. Hindi ko alam po kung anong background ni Miss Tapia, no? Pero ang dating presidente, Duterte po, kasama kanyang nanay, sila po talaga ay naging malakori or malakori nung panahon ng EDSA Revolution. Dahil alam naman natin talaga na sobrang pagmamalabis ng Marcos Sr. Kaya nga po, hindi nasuportahan ni Presidente Duterte itong si Marcos Jr. dahil alam niya may genetic predisposition yan para pagiging diktador at para maging magnanakaw. O, di ba? Kaya never niyang kinonsider na suportahan niyan si Marcos Jr. In fact, ang hinanakit niya Marcos Jr. at ng kanyang asawa, hindi raw tinalaga kasi ni Presidente Duterte si Marcos Jr. bilang Secretary of Agriculture nung panahon ni Presidente Duterte. Mantakin nyo, kung tinalaga siyang, kung inappoint siya ng Secretary of Agriculture ni Presidente Duterte, di lahat ng problema natin ngayon naging problema natin nung panahon ni Duterte. Nakita niyo naman estilo ni Duterte. Nung tumaas ang presyo ng bigas, tinawag niya lahat ng mga traders. At sinabi niya doon sa pinakamalaking trader, harap ko yan. Ako pa nga pinatawag sa telepono. Tinawagan ko, abay nang kinuha ng telepono, sabi niya, putang! Ilawas mo ang aking bigas. Papatayin. Di lumabas ang bigas. Mantakin nyo, kung si Junior nakaupo, la 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 la, tumataas ang presyo ng bigas, la 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 la. O, di ba ganyan naman ang nangyari ngayon? Wawa sila. Di makabili ng bigas. Mayaman kami. Dami namin nakaw ng tatay ko. At dami namin kita pa. Pakialam namin sa mga nagugutom na mga Pilipino.